Ang reproductive health ay mahalagang bahagi po ng overall health and well-being ng isang tao. Sa ating po mga kababaihan, mas maraming stages ang pag-develop ng ating reproductive system, kaya't mas marami po tayong dapat na pag-ingatan. Panoorin po natin ito. Nagsisimula ang pagiging ganap na babae sa pagkakaroon ng buwan ng dalaw. Sa edad na 10 hanggang 15 taong gulang, nagaganap ang full development ng ating reproductive system na hinuhudyat ng unang pagreregla. Ito ang senyales na fertile na ang isang babae o may kakayanan ng magbuntis. Sa pagkakataong ito, may mga nakakaranas ng lagnat, matinding sakit ng puson at mayroon din namang normal lang at walang kakaibang pakiramdam. Ito ang tinatawag na age of puberty o pagdadalaga. May tinatawag din na PMS o premenstrual syndrome, mga pisikal at emosyonal na pagbabagong nararanasan ng isang babae ilang araw bago dumating ang kanyang buwan ng dalaw. Sa panahong ito, tumataas ang estrogen at progesterone hormones ng katawan. Ito ay hudyat na ang katawan ay ovulating at inihahanda ang matres sa pagbubuntis. Kapag may PMS, madalas magiging mas masungit at mas matakaw ang babae o may craving sa maalat, maasim o matamis na pagkain. Mas madali ring mapagod, nagiging antukin at kung minsan ay may nararanasang matinding menstrual cramps o karaniwan tinatawag ng mga doktor na dysmenorrhea. Pagdating sa edad na 40 pataas, may pagbabago na namang nagaganap sa reproductive system ng babae dahil ito na ang umpisa ng menopausal age. Nagsisimula ng bumaba ang estrogen at progesterone hormones ng katawan at nawawala na ng kakayanang mag-ovulate ang babae kaya't nagiging infertile. Sa natural na paraan ng paggagamutan para makaiwas sa pagtubo ng mga bukil, bukol, damukol sa reproductive system, ipinapayo ni Dr. E ang pag-iwas sa may yelo, malamig at mabulang inumin, sa mga maasim na pagkain gaya ng suka, mangga at pinya, sa mga mabubutong prutas at gulay, at sa mga maalat at mamantikang pagkain. Mahalaga ang proper hydration o pag-inom ng 1 hanggang 2 basong maligamgam na tubig kada oras at ang pagkaing masabaw. Gayun din, iwasang hugasan ng maselang bahagi ng katawan matapos makipagtalik. Nakakatulong din sa pag-improve ng blood circulation ang pagiging aktibo gaya ng regular na pag-eehersisyo. Mula po dito sa ating Mission Garden ay kasama natin ang ating mga naturopathic practitioners at nandito po si Ate Nora Palangka ng Hiling Galing Antipolo Rizal at galing naman sa Hiling Galing Cabanatuan at sa Hiling Galing San Jose City, San Nueva Ecija po. Nandito ang naglalagaring si Kuya Florentino Binghoy Jr., si Kuya June, no? At kasama pa rin natin mula sa Hiling Galing Tagaytay, si Ate Ami Ilagan. At habang sila po ay nag-aasikaso sa ating mga pasyente dito sa studio, eto naman ang ating sagot, no? Sa mga hiling katanungan na ating tinatanggap. May tanong si Erlinda Endoy sa ating Facebook. Sabi niya, "Good morning, Doktora. May ovarian cyst at myoma po ako. Ano po ang dapat kong gawin? Kung ang gusto mo, kapatid, ay natural na operasyon, no? Meron tayong non-invasive operation, Erlinda, dito sa Hiling Galing. Pero kailangan sasabayan natin ito ng holistic approach sa paggagamutan, ha? Yung holistic approach ay ang pagtanggal sa mga pagkain na lalong magpapalaki sa mga bukil, bukol, damukol. Ano yon? Ang mga acidic foods, lahat ng acidic foods, lahat ng iced beverages, lalo na mabula, malamig, mabula, may yelo, bawal muna, no? So, warm water, mas maganda sa halip na yung ganong inumin. At yung mga pagkain na mataas sa uric acid, kasama rin sa pinaiiwasan natin. Sa madaling salita, ang diet ng pasyente na gustong mabilis na gumaling ang mga bukil, bukol, damukol sa reproductive organs ay ang hydrating alkaline diet. Walang acidic, walang mataas sa uric acid na mga pagkain. At saka natin isinasagawa ang vajayjay steaming or vaginal steaming procedure. Yun ay isinasagawa ng 3 times a day. Kung masipag ka, pwede namang once a day pero hindi ganun kabilis ang paggaling. Ang iba naman ay twice a day ginagawa. No? Sa ating vaginal steaming procedure, kailangan natin yung ating
3 ml plastic medicine dropper. Kailangan ganun kadami ang Healing Galing Oil na gagamitin, no? At ito ay isinasagawa sa ating vaginal steaming procedure kung saan kakailanganin mo para sa iyong operation ang pagpapakulo ng 3 basong tubig kasama ang 1 basong plain vinegar bilang antibiotic na natural. Pakukuluin magkasama yung plain vinegar at yung 3 basong tubig. At pagkatapos kumulo, rolling boil kailangan yon, no? Pagkatapos kumulo ang mixture, ay ilalagay mo ito sa yung thermos. Kailangan nasa thermos ito para ma-preserve yung init at saka mo ito papasok sa iyong operating room. Ang ating pong karaniwan ng operating room sa non-invasive operation ay ang ating bedroom, no? Sa kwarto, kasama na po yung Healing Galing Oil na dadalhin at yung ating 3 ml plastic medicine dropper, no? Kailangan ay nakasandal sa wall ang bed, no, na bilang higaan mo, pero ang iyong unan ay nasa puwitan. Yan, ganun po ang pagsasagawa ng ating procedure, no, bago ang actual non-invasive operation. Kailangan po nakataas ang legs ng pasyente sa wall para hindi mangalay, nakasandal siya sa wall at saka ang puwitan ay may unan at ipapatak po ang ating Healing Galing Oil na in-extract, no, sa pamagitan ng 3 ml plastic medicine dropper, no? Sa affected area, dun mismo po sa affected area, ang pagpapatak ng Healing Galing Oil na nasa 3 ml plastic medicine dropper. Hindi po ipinapasok ang medicine dropper, iniuumang lamang ang tawag natin dyan, no? Para unti-unti i-drop dun sa affected area hanggang maubos po yung laman ng 3 ml plastic medicine dropper na Healing Galing Oil. Pagkatapos po nun ay mananatiling nasa ganung posisyon ang pasyente at banayad na hahagurin ng Healing Galing Oil mula sa puson papuntang pusod habang nasa ganung posisyon pa rin ang pasyente. Banayad na parang igina-guide po ng paghahaplos ng Healing Galing Oil na makapasok doon sa mismong ovaryo. Halimbawa, kung nandoon nga ang bukol, ano po, katulad ng sa kondisyon mo nga kapatid na Erlinda. For 20 minutes po, banayad na gagawin yon. At matapos yon, pwede nang tumayo ang pasyente habang pinipigil ang paglabas ng Healing Galing Oil. Kasi po, kailangan uupo doon sa ating upuan kung saan yun ang pinaka-operasyon natin. Ang dapat po na inuupuan ay balde na kasing taas ng tuhod ng pasyente para po naka-upright position ang pasyente habang nagsisteaming, no? So, yung balde na kasing taas ng tuhod ng pasyente, yun po ang gagamitin. At may inilalagay po tayong matibay na kahoy na may butas sa gitna para doon nakatapat yung affected area, no? Yung maselang bahagi ng katawan para naka-confine po doon ang steam para bumukas po at ma-penetrate ang ovaries ng pasyente sa ating natural na non-invasive, no, na operation. For 20 minutes hanggang 30 minutes. Mas maganda po habang may init pa nakaupo doon ang pasyente, no? Sa mga succeeding JJ steaming procedure, maaari pong may makita ang pasyente na bumabagsak, no? May mga puti-puti, may mga bilog-bilog, may mga dugo, ganun po ang sinasabi ng mga pasyente. Mga karaniwan na po on the 3rd session ay pwede nang bumagsak yung mga dugo na yon. Sinasabi ko po dahil baka matakot kayo kung gagawin mo ito, kapatid na Erlinda, no? Baka magulat ka. Pero yun ang purpose ng ating natural operation para sa iyong ovarian cyst at sa myoma, no? May mga pagkakataon naman po na ang mga pasyente na gumagawa nito ay walang lumalabas during the procedure, pero sa susunod na buwan ng dalaw ay lumalabas na po na mas marami, may buo-buo, may malansang amoy. Lahat ng ito po ay nakikita ng mga pasyente, kaya hindi po kayo matatakot. Dapat ito po ang gusto nating mangyari na mailabas ito. On the other hand, sa ospital, di po ba na ilalabas din pero binubuksan, no, ang katawan ng pasyente. Kaya yun ang tinatawag natin na invasive operation.
non-invasive procedure, no? So, sana kapatid ay masundan mo ang procedure na yan. Kung hindi naman at medyo mabilis ang aking pagkakabanggit, pumunta ka sa pinakamalapit na naturopathic practitioner ng Healing Galing, no? At tuturuan ka ng step-by-step procedure, okay? Erlinda, sana ay makatulong ang aking payo sa'yo. Samantala, isa pa pong hiling katanungan, mula naman ito kay Marie Chris Belardo. At ito ay pumasok sa ating questions@healinggaling.ph, ang ating bagong email address. Sabi niya, "Hi Doktora, may PCOS po kasi ako. Bakit po kaya sumasakit ang puson ko kapag nagva-vaginal steaming?" Oh, kasi may nangyayari sa loob, no? Pero I'm sure hindi yan yung masakit na masakit. Reaction yan doon sa iyong isinagawang vaginal steaming procedure, no? Yung iba po, sinasabi nila na parang nararamdaman nila na bumabagsak yung bukol, no? Parang may malalaglag, ganun din po na nakakaranas na parang medyo may masakit. Pero hindi kailangan ng anesthesia. Ito po ay konting nararanasan lamang na epekto ng procedure. At makikita nyo, pag nawala na yung bukil-bukol damukol, no, ay maginhawa na po ang pakiramdam. Okay, Marie Chris, sana ay makatulong ang aking payo sa'yo. Meron din po tayong tampok na hiling halaman sa umagang ito. Katulad ng lirio. Ito po ay tinatawag sa Ingles na pink striped trumpet lily. Madalas po na ginagamit bilang ornamental plant ang halamang ito. Sa herbal medicine, ginagamit naman po ang mga dahon at ang bulb o yung pinakabunga nito. Samantala sa bansang Vietnam, mga kapatid, alam niyo po ba, ang mga dahon nito ay ginagawang tsaa at sinasabing nakakatulong, no, sa pagbibigay ng lunas sa prostate condition, ganon din sa ovarian cancer, sa prostatitis, sa kalalakihan at uterine fibroids o myoma. Ang natural herb formulation po ng mga dahon ng ating hiling halaman ay ginagamit na panluna sa hot flashes, no? Para po sa mga babaeng nagme-menopause at pantanggal ng sakit sa menstrual cramp sa mga panahon, no? Sa mga panahon po ng buwan ng dalaw naman, kung nakakaranas nito ang babae. Isa pa pong tampok na hiling halaman natin ang asoka. Hindi po asukal, asoka tree po ito. Ang asoka tree ay itinuturing na sacred plant sa bansang India. Ang ibig sabihin po ng asoka ay without sorrow, dahil ang bark o yung balat ng puno ng asoka tree ay nakakatulong po sa pagpapanatili ng kalusugan at kabataan, no? Parang rejuvenating ang effect nito. Si Buddha ay pinaniniwalaan pong ipinanganak sa ilalim daw ng asoka tree. At ang bark o balat ng puno ng asoka ay ginagamit po na pang-regulate ng bleeding dulot ng myoma. So, parang bark of acacia tree din ang effect nito, no? Ang extract po ng balat ng punong ito ng asoka ay mabisa rin sa menstrual disorders gaya po ng cervical adenitis at dysmenorrhea. Magpapatuloy po ang inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, Healing Galing sa TV Year 2. Isang umagang hayahay para sa isang healthy na buhay dahil ang hatid namin sa inyo ay isang siomai na hindi nakakaumay. Isushow my love to you ni Wellness Chef Jeremy Favia ang kanyang hiling sangkap sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV Year 2, Season 8.